Good morning po sa inyong mga brothers and sisters. Morning! Ako po si Brother Cesar. Gusto ko lang po mag-share ng maikling kwento ng buhay ko. Kung paano ako binago at napalapit kay Jesus. Panginoon natin lahat. Dito po sa Taiwan ko, sisimulan ang kwento. Kasi mahaba eh. Noong di pa ako Christian, ang buhay ko ay umiikot lang sa trabaho at sa barkada. Ang barkada ang may tuturing kong pangalawa kong pamilya. Sila ang tumutulong sa akin pag may problema ako sa trabaho. Sa pera, hinahiram nila ako ng walang interes. Kaya happy ako pagkasama ko sila. Sa barkada, nandun yung samahan namin. Kahit sa gulo, kasali din ako. Di ka na walang iwanan. Kapag dumarating ang araw ng Sabado, sobrang excited ako. Ito yung time na magkakasama kami muli kasi it's inuman time. May kantahan, at may nagkapatawa, at may naglalaro ng mga cards, at marami pang ibang gimmick. Feeling great ang pakiramdam ko. Di na matatapos ang saya. Isang araw dumating yung time na sa barkada rin ako matututong gumamit ng pinagbabawal na gamot. Nung muna sabi ko sa sarili ko, okay ito makakatulong to sa akin. Dahil marami akong part-time, kung kailangan tulog, okay na. Okay pa rin ako dahil sa bawal na gamot. Tumagal ng ilang buwan sa paggamit ng bawal na gamot, unti-unti humina ang katawan ko, at di na ako makabangon sa higaan ko. Di ko alam kung anong gagawin ko sa oras na yon. Walang nahinga ng tulong. At that time, nag-isa na ako sa kwarto. Doon ko naalala si God. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, patawad. Ibalik niyo lang po ang lakas ko, di na po ako uulit. Yung araw din na yun, ibinalik ni God ang lakas ko. Ito yung dahilan kung bakit na-overcome ko ang pangit kong karanasan sa drugs. Simula noon, di na ako gumagamit ng pinagbabawal na gamot hanggang sa ngayon. Dahil ayaw kong sirain ang pangako sa Kanya. Sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, di ko pa rin maiwasan ang magkasala. Tuloy pa rin ako sa barkada. Medyo nagbago lang ng konti, wala ng drugs. One day, dumating ang isang malaking bagyo sa buhay ko. Bagyo ang tawag ko kasi parang gumuho ang mundo ko. Di ko inaasahan na darating ako sa ganitong sitwasyon. Di talaga ako makapaniwala na ako na di naging pabaya sa pamilya ay ihiwalayan ako ng asawa ko. Bakit? Anong dahilan? Bakit ako hihiwalayan? Yan ang lagi kong tanong sa sarili ko. Kahit araw-araw akong uminom ng alak, di pa rin maalis ang mag-isip. Minsan, nagmumotor ako dahil sa masamang loob ko. Pinatakbo ko ng mabilis ang motor. Sabi ko, sige, todo mo pa. Yun ang nasa isip ko. Di ko mapigilan ang hindi umiyak dahil sa luha sa mata ko. Lumabo na ang paningin ko sa kalsada. Isip ko, bahala na kung mamatay, di patay. Tapos na ang problema ko pag namatay na ako. Pero di nangyari yung gusto kong mangyari. Namalayan ko na lang na sa isang church ako napahinto. Doon muli akong tumawag sa Kanya. Pero di pa rin naalis ang problema ko. May isang sister ang tumulong sa akin. Alam niya ang pinagdadaanan ko. Kaya nagbigay siya ng time na samahan ako sa mga Christian church. Sa Nangan, Taoyuan, Chongli, kung saan-saan pa. Hanggang sa napunta kami sa Taipei. Sa Home of Christ, Kainan Ministry. Doon ko naramdaman ang calling ni Lord. Sa worship songs pa lang, attached na ako ng todo. Pakiramdam ko, kasap ko si Lord ng face to face. Kaya yung araw na yon, nag-decision na ako na tanggapin ko si Jesus sa buhay ko. Every time na mag-pray ako, lagi akong napapaiyak. Ramdam ko, niyayakap niya ako. Halos lumabo na ang paningin ko sa dami ng luha ko sa mata. Kahit sabihin ko sa sarili ko, huwag kang iiyak, nakakahiya. Pero wala di pa rin mapigilan ang pagpatak ng luha. Kaya simula noon, para sa akin, every Sunday is a church time.
Lagi na akong may dalang panyo. In case na mapayak ulit ako. Yung bigat ng problema ko, gumaan. Dahil nailalabas ko na sa Kanya. Natuto na akong lumapit sa Kanya, magpasalamat at humingi ng tawad. Talagang kaibutin ni Lord sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit patuloy pa rin akong nagkakasala sa Kanya, alam ko sa sarili ko, mahal pa rin niya ako. Handa niya akong patawarin. Siya pa rin ang takbuhan ng problema. Yes. Siya ang nabibigay ng lakas sa akin at mga kailangan ko sa buhay. Thank you, Lord. Amen. Yes. Mga kapatid, gusto na akong i-share sa inyo isang verse na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Matthew 11, verse 6-28. Sabi sa Bible, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Thank Yes, you. amen.